Supreme Court, haharangin nga ba ang impeachment trial ni BP Sara Duterte? Naku po, sana. Hindi ko, kasi meron tayong mga kababayan na nagpetition sa Supreme Court na harangin po itong impeachment trial ni BP Sara Duterte dahil illegal at hindi dumaan sa tamang proseso. Itong mga kababayan natin ito yung mga bayani. Andiyan no, siyempre sa pangunguna ni Atty. Torion at may kasama siya lang political vlogger na nagngangalang Coach Oli at saka si Boss Dada at ang hindi nagising na si Banat Bay. Kasama po pala ako dyan sa petition na yan. Nagkataon lang po hindi talaga ako pang umaga. Kaya sabi ko, Boss Dada, ikaw kayo at saka Coach Oli, kayo na lang bahala magrepresenta sa akin. Anyway, kung tayong tatlo nandyan, di tayo kakasya sa camera. Mabuting kayo na lang ang humarap, di ba? Kayo naman ang photogenic o videogenic. Tayo po, panggulo lang ho tayo sa camera. O, di ba? Kaya eto, anyway, eto na nga po. So, meron ng pinai-issue o parang hinihingi po sa Supreme Court na ipatigil ho. Bigyan ng TRO itong impeachment. Bakit ho kaya? Ay, papaliwanag ko yan ni Atty. Torion. Mas mabuti pa. Ako po, nung sumama po ako dyan, akin pong inaral yan. Talagang sumakit ang ulo ko. Dahil sa mga English na nandyan. Pero inaral po natin yan. Na tama po ang ating panawagan na itigil po ang impeachment trial na ito dahil po ito'y hindi tama. Ito'y dumaan sa maling proseso. Hindi ho binigyan ng tsansa ang nasasakdal na si BP Sara Duterte na magbigay ng kanyang opinyon at magbigay ng kanyang depensa. Ika nga. Hindi ho binigyan. At pinabasa lang ho sa mga kongresista in 1 minute and 15 seconds yung ilang papel ng impeachment complaint. Kaya mga kababayan, ito'y wala hong kwenta sa totoo lang. Hindi ho dapat ito pinapansin dahil ito'y illegal ng kamera. Panoorin ho natin tong balitan to. This is a response yan, to kita nyo, walang tunog. Walang tunog sa akin. Hintay lang kasi Banat Bay. Hindi pa ako nagiging si Banat Bay. Ang bihira ka talaga, Banat Bay. Oo. Ito, mate ka sa iyo. Yan. Okay? Pasok. Atty. Torion. Isa pa. Take 1, take 2, take 3. This is a response to the clamor of the people that we should file a petition for certiorari prohibition with... Ay, kita nyo? Hindi na nga nagkakasya si Boss Dada sa likod eh. Isasama nyo pa ako. Saan nyo kilalagay dyan? Hindi. Naisip ko lang. Hindi, pero nagpapasalamat po ako at nabigyan tayo ng oportunidad na tayo po ay nakasign din po dyan. Sumumpa din po tayo dyan. Hindi lang tayo asama sa mga interview. Okay lang yan. Hindi naman nagkakasya si Boss Dada eh. For preliminary injunction and TRO against the Ayun, nagkasya na. complaint filed against the Vice President. Dumulog kanina sa Korte Suprema ang ilang abogado upang hilingin ang pagpapawalang bisa sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing petisyon ay mula sa ilang Mindanaoan lawyers na kilala rin bilang mga kaalyado at taga-suporta ng pamilya Duterte sa pangunguna ni Atty. Israelito Torion, Atty. Martin Delgra at Atty. Luna Acosta. Tingnan mo, hindi man lang binanggit na media yung dalawang political vlogger. Alam mo naman ng mga media, merong konting hindi ho sila minsan nila minsan gusto ang mga vlogger kasi siyempre natatalo sila minsan pagdating sa impormasyon. Di ba, minsan mas maraming pa nanonood sa vlogger kaysa sa kanila. Kaya hindi na nila binabanggit. Ayon kay Atty. Israelito Torion na kilala ring legal counsel ni Apollo Kibuloy, hiling nila na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema na layong ipaisantabi at pawalan. Pero okay lang yan, okay lang. Hindi man tayo nagtatampo sa UNTV. UNTV isa sa pinakapatas pagdating sa pagbabalita. UNTV, Net25, at syempre walang iba kundi ang SMNI. Pero ang UNTV at saka ang Net25 yan ay mga nananatiling hindi bias sa tingin ko
bisa ang impeachment complaint laban kay VP Duterte. Aniya naniniwala sila na mayroong malaking kakulangan sa nasabing impeachment complaint. Paliwanag ni Atty. Torion, lumalabag ito sa ilang mahahalagang probisyon ng konstitusyon at walang sapat na batayan sa jurisdiksyon. Kaya dapat aniya itong ibasura at hindi ipagpatuloy ng Senado. It is a violation of pertinent constitutional provisions, and it is likewise jurisdictionally void, and the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. That in essence is the foundation of our complaint. It is very defective because first, it did not consider the 3 priorly filed impeachment complaints. Yan. Paliwanag mo, ate. Masyado kasing, alam mo ito si Atty. Torion, pag nagsalita to, masyadong malalim ito eh. Nakikita ko nga sa kanyang lalaking Miriam Defensor Santiago. Ganon kalalim mo itong mamang to. Kaya ito, si ate, paliwanag ni ate kung ano ibig sabihin ni kuya. Ni Atty. Torion. Question din ng mga petitioner ang prosesong isinagawa ng Kamara sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Paglilinaw ni Atty. Torion na may malaking depekto ang impeachment complaint. Bakit? Una, hindi nito kinonsidera ang 3 naunang impeachment complaints. Yan, importante yon. Kasi tandaan ninyo ito yung pang-4 na complaint. Yung unang 3 complaint na dapat tinugunan muna. Kasi sa ating batas, yun ang kailangan eh. Kailangan pag may nag-complain, ibigay mo na kaagad doon sa Speaker of the House. Dapat proseso na yon. Kaya nga pansinin ninyo, minsan ginagawa ng kalaban yan eh. Kunwari mag-i-issue ng impeachment na mahina, tapos pag yan po mahina at na-dismiss, another year bago pwede mag-file at entertainin yung pangalawang complaint o yung susunod na complaint. Ang nangyari ho dito, may unang 3 na dapat tinugunan muna ng Kamara bago sila pumunta doon sa pang-4. Dapat isa-isa yan eh. Ang problema, alam siguro nila na mahina itong 3. Kaya yung gumawa nung pang-4, ang alam ko, yung mga na mismo, yung mga lintik na mga congressman dyan, di ba? Etong 3, hindi nila pinansin. Yan yung sinasabing unang violation na kaya hindi dumaan sa tamang proseso ang ginawang impeachment complaint na pang-4. Kasi kung na-dismiss ba kunwari ito, pinarating sa speaker, tapos tinakil ng House, kung ma-dismiss ito, hindi na pwede dun sa another year na naman. Siguro nakita nila, hindi na nila diniscuss ito, hindi na nila dininig itong 3. Dumiretso na sila sa pang-4. Mali po yun. Yun yung sinasabi ni Atty. Torion at na mga nagpetition pa. Nilabag rin umano nito ang due process para sa pangalawang Pangulo at hindi nito sinunod ang itinakdang proseso ng verification ayon. Ito, yung pangalawa, hindi binigyan ng tsansa yung defendant na yung si Vice President Sara Duterte na magbigay. Kasi parang yan eh. Tandaan ninyo, yung impeachment trial is nakapattern din yan sa ating batas kung paano yung nangyayari, 'di ba? Sa piskal muna may rereklamo sa piskal, ito si ganito, ganyan. Papatawag ngayon yung isa. Oy, meron sa'yo nagrereklamo dito. Ano ang depensa mo sa kanyang reklamo? Bibigay ngayon siya ng depensa niya. Nakita na ng dalawang yung piskal yung titignan niya. Andali. Mukhang may probable cause to tuloy na natin to sa korte. Papasya na ngayon sa korte. Ganun dapat ang proseso. Inaalam yung depensa ng kabila, yung inaakusahan. Dito, walang naganap na ganun. Hindi hiningi yung panig ni VP Sara Duterte. At idiniretso na lang, pinastrak. Yun yung pangalawa. Yung pangatlo, yung oras na kung kailan lang nila nalaman ng mga congressman yung complaint. Nakasulat dyan, sinabi dyan, it has to be verified complaint before going sa Senate. Ibig sabihin ng verify. Ibig sabihin, kailangan at least alam ng mga pumirma. At sinabi nilang, okay, sangayon kami dyan.
O, tama yan. O, ito dapat pasa na yan. Impeach na yan. Yung pumirma doon, dapat may tsansang maaral at basahin yung impeachment complaint. Wala ho. Yung kinumpute nga ni Atty. Torion, sabi niya, nung nalaman nila yung impeachment complaint ng alas 10 ng umaga, tapos hindi pa pala nila alam, sometime after lunch, doon lang nalaman ng mga congressman yung impeachment complaint, yung pang-apat na impeachment complaint. Doon lang nila nalaman, there were no time to read the entire impeachment complaint. Basta lang sila pumirma. Kaya nga doon natin masasabi, di ba, na tila totoo yung alleged 150 million na ibinigay sa mga congressman. This is an alleged na sinasabi. Pero even dun sa proseso, mukhang totoo yung 150 million. You know why? Hindi na nila binasa yung impeachment complaint, basta na lang nila pinirmahan.